Yo, what's up guys at welcome back naman sa ating channel. Sa mga buknoy, meron na tayo share sa inyo na XR150 ni Sir Docos. So, ang problema na XR150 mga kabuknoy, yung walang hatak at saka namamalya. So, try natin buksan yung kanyang lining at saka yung kanyang spark plug. Check natin. Alamin natin mga kabuknoy kung ano ba yung sira na bakit walang hatak. Kaya tara. Mga kabuknoy, ito na yung motor ni Sir Docos na dinala sa atin na para ipa-check yung walang hatak at saka yung palyado na yung sa kanyang makina na pag-umandar. What? So alamin natin mga kabuknoy kung ano yung problema sa kanyang XR150 na walang hatak. So buksan ko muna yung panggilid niya, alamin natin yung lining niya kung ano ba yung problema, para malaman natin yung naging sira sa kanyang lining. Buksan ko muna mga kabuknoy. So yan guys, nabuksan ko na yung crankcase cover. Kung mapapansin mga kabuknoy, sunog na yung may lining niya at saka kalog na rin sa may clutch housing. So ayan, bali magpaparibis tayo sa clutch housing niya para mawala yung kalampag, kasi once na kalog kasi yung clutch housing natin, mapapansin nyo malakas yung kalampag ng Honda Supremo, XR150, yun mga sakit nila. So natanggalin ko muna yung tornilyo dito sa may clutch housing niya, saka itong sa may oil pump. So tanggalin ko muna mga kabuknoy. So yan guys, natanggal ko na yung sa may nut, sa may clutch housing niya, tsaka dito sa may oil pump. So tanggalin muna natin. Ayan, tanggal natin yung sa may lining. So papansin nyo, sunog na yung sa may clutch lining niya. So kaya pala mahina na yung hatak pala. Ano sa masyadong hatak, dahil dito sa kanyang lining sunog na. So tanggalin natin clutch housing. So ipariribits na natin itong clutch housing niya, saka yung lining papalit na rin tayo. Yan guys, ito na yung lining niya. Kung papansin nyo, sunog na yung lining. So wala na talagang wala na hatak to motor dahil sa lining niya sunog na. Ayan, papalit na rin tayo niyan. Saka ipariribits na rin natin yung clutch housing. Ayan, saka natin tatanggalin yung spark plug. Check natin yung spark plug niya. Kaya mga kabuknoy, ito na yung pinaribits natin na clutch housing. So naparibits na natin. Ito na yung ipapalit natin na clutch lining, yung Pantenex na original. So mga kabuknoy, bago natin isalpak yung clutch lining, basahin muna natin ng oil. Ayan, babasahin muna natin ng oil yan. At saka once na may maramdaman kayo, bago na magpapalit kayo ng clutch lining, check nyo na muna yung clutch housing para once na may kalog, iparibits nyo na. So yun ang ginawa natin. Kalog yung clutch housing, pinaribits na natin. So ito na yung lining nya. So umpisa natin mga kabuknoy. Nalinisan ko na rin yung ibang parts ng kanyang makina. So salpak na natin dun sa kanyang makina mga kabuknoy. So yan, nakabit na natin yung clutch housing saka yung washer nya. Next na natin yung lining, basahin na natin. So yan guys, nakikabit na natin yung lining dun sa kanyang clutch hub saka clutch wheel. Salpak na natin dun sa kanyang clutch housing. So yan guys, nakikita na rin natin yung bolt, pati yung sa may pump, nakikita na rin natin. So kabit na natin yung bearing. Crankcase. A few moments later. So yan guys, nabuo na natin, nakabit na natin yung crankcase cover, saka yung kick, saka natin i-start.
Yan guys, kanina yung pag pinandar natin, malakas yung kalampag. So ngayon, nung pinaribits natin yung clutch housing, nawala na yung kalampag ng makina dahil bagong rivets siya. So pandar natin ulit mga kabuknoy.